Pangulong Rodrigo Roa Duterte 737, dating Pangulong Ferdinand Emmanuel Edralin Marcos. May kaugnayan kaya sila sa isa't isa? O talagang nakatadhanang maging presidente ng bansang Pilipinas si Pangulong Rodrigo Roa Duterte upang mabigyan ng daan ang mga kayamanang inihanda ng dating Pangulong Ferdinand Emmanuel Edralin Marcos para sa mga mamamayan ng bansang Pilipinas? O di kaya'y noon pa man ay alam na ng dating Pangulong Ferdinand Emmanuel Edralin Marcos na nakatadhanang magiging Pangulo si Pangulong Rodrigo Roa Duterte 737 upang maglinis ng daan patungo sa mga kayamanang nakalaan para sa mamamayan ng bansang Pilipinas. Kapatid, nais mo ba ng dagdag kaalaman? Pwes, panoorin ang content na ito mula umpisa hanggang sa dulo. Nakataling hiwaga patungkol sa kayamanan ng Diyos o divine wealth and assets, kakalasan. Kaya't kapatid, makinig upang matuto. If we can really free the small man from the chain of poverty that has shackled his ancestors to the land they tilled for others. If we can locate the small man at the center of increasing opportunity for himself and his family. If we can produce enough and pay our workers enough so that their labor can assure them of a better quality of life. If we can provide the proper machinery of government so that one does not want of an efficient administration of justice, then we can remain firm in our hopes that we are holding a new society. Seven star Kingdom of Arya presents "737, maraming salamat sa iyo. Ang aking last will and testament ay nagkabisa na nang dahil sa makasaysayang iyong ginawa. Sapagkat natapos ko nang inihayag sa inyo kung ano ang makasaysayang nagawa ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte 737 patungkol sa last will and testament ni Abogado Lakay Ferdinand Emmanuel Edralin Marcos. Ngayon naman mga kapatid ay aking ihahayag sa inyo ang nakataling hiwaga patungkol sa Blue Book ng dating Pangulong Ferdinand Emmanuel Edralin Marcos. Bakit Blue Book ang topic na aking ihahayag ngayon sa inyong mga kapatid? May kaugnayan kaya ito kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte 737? Aba kapatid, batid kong mas lalong naging masithi ngayon ang iyong interest, lalong-lalo na sa mga ganitong topic na aking ihahayag sa iyo. Pues kung ganon, yan naman kapatid ay gustong-gusto ko. Kaya't halika at atin ang uumpisahan. Samahan mo ko. Ano ba ang ibig sabihin ng Blue Book? Napakarami ang ibig sabihin ng Blue Book mga kapatid. Ang Blue Book ay talaan ng mga napakahalagang mga kasulatan. Tinatawag rin itong Buyer's Guide o di kaya ay Compilation of Statistics and Informations. At ang Blue Book din ay isang tunay na pinagkukunan ng mga patakaran na tumutukoy kung paano maayos na mag-refer ang isang legal na sanggunian. Napakarami man ang ibig sabihin pa nito, ang Blue Book ay masasabi kong napakahalaga. Anong meron ba sa Blue Book ng dating Pangulong Ferdinand Emmanuel Edralin Marcos? Ito na mga kapatid, akin ang ipapakita sa inyo. Ito mga kapatid ang Blue Book ng dating Pangulong Ferdinand Emmanuel Edralin Marcos. Makikita natin sa cover, merong nakasulat na Staff of Legends, call sign at ang kanyang litrato. Kung ating mapapansin mga kapatid, ang Blue Book na ito ay sadyang may katandaan na. Pansinin natin ang cover nito na para bagang isang balat ng isang matandang umugulubot na. Pasintabi po ang mga lolo at lola, ito po ay paghahambing lamang. Magpapatuloy tayo.
Sa loob ng Blue Book na ito mga kapatid ay mayroong napakaibang nakapaloob. Mayroong iba't ibang klase ng mga logo at ang napakahalaga sa lahat ay mayroong nakapaloob na metal plate na kagaya nito. Ang metal plate na ito mga kapatid ay mayroong nakasulat. At kung ano man yun mga kapatid, yan po ay strictly confidential. Ito naman mga kapatid ang nakasulat sa first page ng Blue Book na ito. Aking babasahin sa inyo, pakiunawang mabuti at pakinggan. Collective and Comprehensive Master Insurance Policy. The following facts and truths are based on the foregoing representations. Brief logical specifics on personal parallelism, 1973 to 1980. Name, Ferdinand Edralin Marcos. Birthplace, Sarat, Ilocos Norte. Birth date, 11th of September 1917. Mother, Josefa Edralin. Father, Mariano Marcos. Educational attainment, high school, College of Law. Lawyer, 1930. University of the Philippines. Spouse, Imelda Romualdez. Date of marriage, 17th of April 1954. Academic achievements, high scholar, debater, and orator. Won the Philippine President's Gold Medal for Oratory and the University President's Gold Medal for attaining the highest scholastic average in college. Acclaimed by the Commonwealth President Manuel L. Quezon as the most famous young man in the Philippines in the 1930s. Military records, Battalion Commander of the ROTC or Reserve Officers Training Corps with the rank of Major and became a national champion in the small bore rifle tilt. First recipient of the General Douglas MacArthur Gold Medal for Military Science Proficiency. On 8th of December 1941, 3 weeks before Japanese attack on Pearl Harbor, draft for active military duty, detailed with the 21st Infantry Division as a combat intelligence officer. 1941 to 1945, Yosafi Lieutenant tasked with intelligence duties. A survivor of the infamous 89 kilometers death march from Bataan to Tarlac. Joined fellow guerrillas in northern Luzon in 1942 after escape from Fort Santiago prison dungeon after tortured for 8 days. So ito mga kapatid ang tinatawag na brief logical specifics on personal parallelism ng ating dating Pangulong Ferdinand Emmanuel Edralin Marcos. Ano kaya ang naging koneksyon o kaugnayan ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte 737 sa Blue Book ng dating Pangulong Ferdinand Emmanuel Edralin Marcos? Meron kaya siyang mahalagang kaugnayan rito mga kapatid? Kailangan ba munang maging presidente siya upang magkaroon ng katuparan ang mga kayamanang inilaan ni Mr. Marcos para sa mga mamamayan ng bansang Pilipinas? Nakatadhana ba talagang maging presidente siya ng ating bansang Pilipinas? O di kaya'y alam na alam ng dating Pangulong Ferdinand Emmanuel Edralin Marcos na merong magiging presidenteng maglilinis ng daan na nagtataglay ng numerong 737 o Rodrigo Roa Duterte. Halika kapatid at ating alamin. At ngayon mga kapatid, bibigyan ko kayo ng kaunting kaalaman patungkol sa mga nilalaman nitong Blue Book. Nakapaloob rito ang Collective and Comprehensive Master Insurance Policy. Gold Skeleton Chassis, third of a series, 1973 to 1980. Union Bank of Switzerland. Republika ng Pilipinas Bangko Sentral ang Bagong Lipunan Certificate. Gold Bullion Certificate. Another Gold Bullion Certificate C2 Description. Certifico de Treasury. The Bank of Dubai, Dubai. Certificate of Deposit. Oro de Titulo Certifico.
metal plate, password. At ito ang isa sa pinakahalaga mga kapatid, ito ay tinatawag na Bank Guarantee Certificate. At ang isang pahina na kung saan ay dito natin malalaman at matutuklasan ang numerong hinihintay na dumating upang maglinis ng daan. Noon pa man mga kapatid ay alam na ng dating Pangulong Ferdinand Emmanuel Edralin Marcos na mayroong darating na nagtataglay ng numerong 737 at magiging presidente ng ating bansang Pilipinas na siyang maglilinis ng daan upang magkaroon na ng bisa ang last will and testament ng dating Pangulong Ferdinand Emmanuel Edralin Marcos. At yun nga ang kanyang makasaysayang ginawa ay ipalibing ang bangkay ng dating Pangulo sa libingan ng mga bayani. Paanong nahulaan ni Mr. Marcos na mayroong darating na presidenteng nagtataglay ng 737? Hindi kaya isa rin siyang propeta o tagakita ng mga mangyayari sa hinaharap? Sa bagay mga kapatid, hindi na yun nakakapagtaka dahil meron ngang naging prediksyon ang dating Pangulong Ferdinand Emmanuel Edralin Marcos na meron ngang lilitaw na magiging pambansang kamao ng ating bansang Pilipinas. Darating ang panahon na magkakaroon tayo muli ng isang tunay na kampiyon at kilalang kampiyon sa buong mundo na manggagaling sa parte ng Bisaya. At parinaway dumating pa yan sa panahon natin o kundi man sa panahon natin ay sa darating na panahon. At magtatagumpay muli ang bansang Pilipinas na magkakaroon tayo ng magiting na pambansang kamao at makikilala sa buong mundo. Salamat po ng marami at harinawa matuloy ang ating mga pangarap. So ayun na nga mga kapatid ang naging prediksyon ng dating Pangulong Ferdinand Emmanuel Edralin Marcos na magkakaroon tayong muli ng pambansang kamao. At yun nga ay nangyari sa katauhan ng pambansang kamaong si Manny Pacquiao. So balit sa kanyang prediksyon ay hindi niya sinabi na itong pambansang kamao ay magiging presidente ng ating bansang Pilipinas. Kaya naman, alam nyo na ang naging resulta mga kapatid. Masasabi kong napakahiwaga talaga mga kapatid itong ating dating Pangulong Ferdinand Emmanuel Edralin Marcos, hindi ba? Well, mga kapatid, nais nyo na bang makita o malaman kung bakit may mahalagang papel itong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte o 737 sa Blue Book ng dating Pangulong Ferdinand Emmanuel Edralin Marcos? Kumapit ka kapatid at idilat mo ng mabuti ang iyong mga mata. Heto na. Ayun na nga mga kapatid, nakita nyo na ang numerong 737 o Rodrigo Roa Duterte, ang kauna-unahang naging presidente na nagmula sa Mindanao. Ang agila ng Mindanao, Pangulong Rodrigo Roa Duterte, 737. Kapatid, nakakamangha hindi ba? Ito ay parte lamang ng inilihim na hiwaga ng kayamanan ng Panginoong Diyos, the divine wealth and assets. So mga kapatid, ngayon alam nyo na kung ano ang naging kaugnayan ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte or 737 sa Blue Book ng dating Pangulong Ferdinand Emmanuel Edralin Marcos. Kaya nga pagkatapos niyang manumpa at umupong Pangulo ng bansang Pilipinas noong 2016, makalipas lamang ang ilang buwan ay ipinalibing niya agad ang bangkay ng dating Pangulong Ferdinand Emmanuel Edralin Marcos. Bakit niya yon ginawa mga kapatid? Sapagkat ang nakatagda ay nakatakda at ang nakatadhana ay nakatadhana, hinding-hindi matatakbuhan at maiiwasan. Kapatid, kung iyong nagustuhan ang aking content na inilabas ngayon,
Huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-share. Paki-subscribe na rin to aking channel at huwag kalimutang i-hit ang notification bell para laging updated sa susunod ko pang mga content na ilalabas. At paki-follow nyo na rin mga kapatid ang aking Facebook page. Ayan, maraming salamat mga kapatid. God bless us all. Bye-bye. DJ Love.